Hinold na po ako ng mga pulis na to. Pinutukan nila ako ng baril sa mukha, pinadapa, nagpakilala mga pulis, at tinalian yung mga kamay ko. May mga sinabi kang tinutukan ka ng baril, dininan ka ng tuhod, tama? Tapos tinali ka ng zip tie, di ba? Papakita ko ng mga picture sa'yo, sabi mo sa akin kung sila to Ayan po yung taong yan, di ko makakalimutan. Siya agad yung humawak sa leeg ko. Tinutok sa mukha ko yung baril niya. Nung napansin nila na tumitingin ako sa kanila, sinabi nila pikit, sabay nagkasapo sila ng baril. Napansin ko na lang dumudugo yung kamay ko, may hiwa na malalim. At sakit ng katawan ko, nabugbog yung katawan ko. Mabuti yung naawa sa akin na rider, nakita niya na tumutulo yung dugo ko. Sinakay niya ako sa motor niya at dinala niya ako sa Presinto 3. Yung 4 na singsing ko, isang ikaw, isang kwintas, kinuha po nila. Paano mo mapapatunayan na ninakawan ka ng 50K? Eto po, meron po kayong screenshot. Pakita mo. Bilang pala isa biktima dito, may 4 na biktima ko tayong kasama. Merong iba-ibang insidente ng pagnanakaw na ay nilalapit po ngayon sa National Police Commission. Magandang hapon sa atin lahat. Ito'y kontinuasyon nung mga kasong nakita natin sa online na kung saan merong 6 na kasama nating kapulisan na apparently involved sa pagnanakaw. Isang sarhento, tama ba? Tsaka 5 patrolman, tama? So, apparently, bilang pala isa biktima dito, may 4 na biktima ko tayong kasama. Merong iba-ibang insidente ng pagnanakaw na ay nilalapit po ngayon sa National Police Commission. At siguro pakinggan na lang po natin ang storya nila. Hindi ko na mapakakabaan. Napasok ko na po yung mikropono sa ating unang biktima. Sir, ano po ang pangalan po ninyo, sir? Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ako po si Raul Aragones. Hinold na po ako ng mga pulis na to nung January 24 ng gabi. Magagabi, mga 5:30. Pinutukan nila ako ng baril sa mukha, pinadapa, nagpakilala mga pulis, at tinalian yung mga kamay ko, at kinasahan ng baril nila sa ulo. Sinabi na wag akong titingin dahil nakita ko na sila nung dinampan nila ako, pinagtulungan nila ako na ipadapain, at nakita ko rin yung mga paa nila habang nakadapa ako. Nung napansin nila na tumitingin ako sa kanila, sinabi nila pikit, sabay nagkasapo sila ng baril. Naramdaman ko na lang na hinatak nila yung bag ko na dala-dala, at naramdaman ko din yung kamay na pumasok sa bulsa ng pantalon ko para kunin yung wallet ko. At pagkatapos noon, dumilat ako, nagtatakbuhan na sila, inapakan pa nila ako sa likod. 3 tao na dumaan sa likod ko, pagtakbo nila, inapakan ako. So, sa likod, pati sa ulo ko. At nahirapan ako makatayo, pinilit ko na ma-break yung tinali nila sa akin na sit tight, ang tawag yata doon, kulay itim na plastic na pinagtali nila sa kamay ko. Napansin ko na lang dumudugo yung kamay ko, may hiwa na malalim, at sakit ng katawan ko, nabugbog yung katawan ko. Marami ako rito pasa, mga sugat sa kamay ko, sa magkabilang mga kamay ko. Pinilit ko na makalabas doon sa lugar na yun, humingi ng tulong, at mabuti yung naawa sa akin na rider, nakita niya na tumutulo yung dugo ko. Sinakay niya ako sa motor niya at dinala niya ako sa Presinto 3. Nung makita ko ng mga pulis doon, agad silang kumisponde. Pero nakatakas na tong mga tao na to, kaya ang advice sa akin ng mga taga Presinto 3, bumalik lang ako doon para mag-follow up, at baka matsyempohan namin bumalik. At nito nga nakaraang araw, nakaraang gabi, bumalik sila para mambiktima na naman, at yun, na-tsyempohan namin sila, nahuli silang lahat. Panalangin ko lang na sana tong mga pulis na to wag na makalaya para wala na silang mabiktima pa. Baka kung makakalaya sila, makakalusot sila sa kaso na to, marami pa rin silang mabiktima o may buhay pa silang masayang. Yun lang. Sana
mabigyan kami ng hustisya. Kanina may mga sinabi kang tinutukan ka ng baril, dinginan ka ng tuhod, tama? Tapos sa tinali ka ng zip tie, di ba? Papakita ko ng mga picture sa'yo, sabi mo sa akin kung sila to Itong taong to. Ayan po, may hawak na baril yan. Isa yan na nagtumulong para ipatapain ako. Ayan po yung taong yan, di ko makakalimutan. Siya agad yung humawak sa leeg ko. Tinutok sa mukha ko yung baril niya, kulay itim yung, napansin ko lang doon sa baril niya, kulay itim. Tinutok niya sa mukha ko, yung tao na yan. At umapak din yan sa akin. Bago tumakbo, inapakan ako niyan. Pangalan nito, Valencia. So, yung kaninang tinutukoy mo, pangalan niya, Mark Louis Saupan. Opo, yan po ang humatak ng bag ko. Ito. Ayan po, isa yan sa tumulong sa kanila na padapain ako. Nakita ko yung paa niya, puro tato. Hindi ko makalimutan. Makulay yung tato niya, yun ang tinandaan ko. May colorful yung mga tato niya sa paa. Hindi ko makalimutan yan. So, pangalan nito si Aaron Paul Hoves. Ayan po, nasa, medyo malaylayo, kasama niya yung babae na nagdala sa akin doon. Kausap nila. Nakita ko po yan habang nakadapa ako bago ako papikitin. Nakita ko sila doon, naka-perimeter sila doon sa mga sumunggab sa akin. Pangalan nito, John Vasti Virtudes. Ito. Ayan po, isa yan yan po yung nagkasapo ng baril niya na sinabi pumikit ka. Habang nakadapa po ako, inilagay niya yung naramdaman ko yung baril na nasa batok ko. Kinasa niya po, akala ko po patay na ako. Pumikit na po ako. Yan po yun. Okay, siya si Marshall Marinia. Yan po yung kasama ng isa na dalawa sila, itong naka-perimeter po, yan po. Kausap nila yung dalawang babae na nagdala sa akin doon sa lugar. Okay, ito si Mark Allen Iana. Anin po silang lahat, sir. Apat yung nagtulong-tulong sa akin yan, dalawang yan, naka-perimeter kasama ng dalawang babae na nag-set up. Yung mga pulis na dapat dito laran. Sige ma'am, ano po yung storya po naman ninyo? Ba't po kaya sa Napolcom ngayon? Yun nga po, isa po ako sa natutukan ng baril at kinuha na ng cellphone. Yung trauma po na inabot ko sa kanila, hindi ko po makakalimutan. Gusto ko po talaga silang makulong. Yun lang po yung naalala ko na pagpasok nila ng bahay, tinutukan nila ako ng baril. Ang sabi nila is, dumapa ka, huwag kang lilingon. Yun lang po, sigaw na po sila, may droga daw, asan daw yung droga. Yun lang po, tapos may tahimik na po sila. Paglingon ko po, wala na yung cellphone ko, wala na rin sila. May relasyon ba yung pagnakaw sa'yo sa pananakit sa'yo? Parang sagasa lang po yun sa akin. Siya po, parang sa kanya po kasi nakapokus yung mga yun eh. Siya po talaga yung pakay. Ako talaga yung target nila, sir. Nalaman, kasi sinabi ng mga babae nila na kasama na meron akong dalang cash na $9,000 at saka 52,000 pesos. May dalawang iPhone ako. Kaya dalawa, sir, yung iPhone ko. Yung account ko, sir, hindi ko ma-open. Walang communication sa akin yung family ko sa probinsya. So, pinadala ng asawa ko yung phone niya para ma-communicate nila ako. Kaya dalawang iPhone po yung dala ko nung time na yon. Nandun po lahat ng importante kong files sa phone, sa trabaho, pati yung mga passport ko po, ID ko, lahat po ng importante nandun po. Nakuha lang. Lilinawin ko na gumamit sila ng dalawang babae para lukuhin ka para makuha yung mga gamit mo, pati pera mo, tama? Correct, sir. So may mga kasapakat pa silang ibang tao bukod dito. Opo. Identified po yung dalawa po nasa CCTV nakita, tsaka nakuhanan po sila ng ID yung dalawang babae na yun. Ito ba yung CCTV na yun o iba pa? Kasama po yan sa mga CCTV. Marami pong CCTV dahil sila po ang pumunta sa hotel ko, sir.
Kung sabihin mo sa amin kung anong CCTV ang gusto mo ipakita? Yung sa Dian's Place, sir, na dinala nila ako doon ng mga babae na yon. At saka, yan yung dinala nila, dyan ako sa lugar, sinamahan ng dalawang babae, dinala nila ako dyan, sa lugar na yan. Ayan na po yung time na nasa kote na nandun po, pinalibutan na sila yung mga pulis na yan ng hold up. Ayan na po yung responde ng mga taga Makati Police. Bago tayo magpatuloy, papasalamat muna ako sa Makati Police. Napakisig ng ating Makati Police. Papasalamat ako sa inyo na sa mabilis ninyong aksyon. Pakita ka dito. Ano pangalan mo? Yan, di ba? Pero wala siya doon, sir, yung mga panggabi po ng ano. Oo. Okay lang. Sabihin mo sa lahat ng mga kasama mo sa Makati, maraming salamat sa mabilis na aksyon ng Makati City. Lahat ng mga pulis doon, mabibilis kumilos. Maraming salamat sa inyo, ha? Maraming salamat po sa mga tropang Makati Police. Salamat po sa mabilis na action at pag-respond po yung incident po nangyari yung January 28 at nalitas po din sa pong problema po namin siya. Yun lamang po. Okay, salamat. Thank you. Sige, silipin niyo yung CCTV. Punta ka doon, silipin niyo yung CCTV kung gusto mo ipakita. Okay ka na. Anong story niyo, ma'am? Nasa kanto po ako ng Marylos. Ngayon po, dumating po yung 4 na pulis. Kinagad po ako pa sakay sa motor nila. Tapos dinala po nila ako sa isang barangay yun po yun eh. Tapos, tinawagan nila yung anak ko, hindi sila ng 50K. Kasi daw po, kung hindi nabibigyan ng anak ko ng 50K, ikukulong daw po nila ako. Tapos po, yung allowance ko po, kinuha nila. Yung 4 na singsing ko, isang ikaw, isang kwintas, kinuha po nila. Andiyan po yung picture. Paano mo mapapatunayan na nilakawan ka ng 50K? Eto po, meron po kong screenshot. Pakita mo. Eto po. Eto po. Ito po yung screenshot na pinahit na ng anak ko para hindi ako makulong. Ito po yung screenshot na 50K. Nagtatawaran pa nga po sila ng anak ko kasi wala talaga kami kapera-pera. Nangutang po yung mga anak ko para sa mga kamagana ko para lang makalabas ako. Tapos kung hindi daw po sila bibigyan ng 50K, ikukulong ako. Ito po yung cash number nila. Ayan po. Siya, maraming salamat po, ma'am. Thank you po. Pakita na CCTV. Ito po yung sa mga pulis na pwesto na po doon sa lugar na mga hold up sila doon sa Arsonville, sa San Isidro, Makati. Yan po, nagdadatingan na po sila, hold up na po sila dyan. Ganyan po sila, sunod-sunod sila na mga nakamotor. Yan po sila. Mandibiktima na naman po sila dyan. Yan po yung tumutok sa akin ng baril. Ayan po, yan bumaba. Kanina nabanggit mo sa akin na nilalasing ka ng 2 babae, tapos biglang pinasok ka ng mga pulis, tama ba? Hindi, bago po dyan sa lugar na yan, sir, nilalasing na nila ako. Hindi naman po ako uminom, kaya bumaba, iniwan ko sila, nagreklamo lang ako dun sa hotel manager. Ayan na po yung time na inabutan sila doon kasi sumama ako doon sa mga pulis para sila habulin. Ayan po yung mga kasama kong pulis na nag-entrap na sa kanila. Papatakas na po sila dyan yung time na yan. Meron po kayong katanungan, nagsiyo katanungan. Thank you. We will now open the floor for questions. Let's begin with Ms. Isa Umali from DZBB. Hi sir, good afternoon po. Apo.
Apo. Sir, i-clear ko lang, nasa na yung dalawa na minamention po ni Sir na parang kasabwat ng mga pulis, tama po ba? Opo, ma'am, tama. Sino po yung dalawang babae? Aware po ba kayo? Opo, ang pangalan po ng dalawang babae na yon, si Princess. Ang pangalan po ng dalawang babae na yon na kasabwat nila, Princess at saka, ay nakalimutan ko yung isang pangalan, alias Yuan, yung isa, 21 years old yung alias Yuan, 23 years old yung Princess, magkapatid po sila. So, yung pong dalawa na yun, sa inyo pong kwento, kakilala po nung mga pulis. Kakilala po, kausap, ka-video call nila, ka-text nila. Opo. Ano po yung ginawa nila in particular sa inyo? Tapos nasabi niyo po kanina parang kinakausap kayo, mayroon Opo. po kayong iniinom ka ba? Opo, nakipagkilala po muna sa akin yung mga yon. Oo. Kasi alam nila na doon sa hotel ko, may problema yung puntahan kong hotel kasi walang tubig, may problema sa pump. Nasa 7th floor ako, taas. So, magbabanyo ako, maliligo ako, hassle, bababa pa ako para makabanyo, makaligo. So, naawa sa akin yung dalawa na yon. Sabi, nagkwento sila na may anak siya, 6 years old, tapos yung kapatid niya nga na yon, magkakasama sila sa bahay, pinapalayas na sila nung may-ari ng bahay, kailangan nila ng 10,000 pesos na pang-upa. So naawa ko dahil sinama ako doon mismo sa bahay nila, pinakilala ko sa nanay, sa anak niya, nakilala ko doon sa lugar sa Tramo, sa Pasay, kung tawagin nila Titanic. So nakarating ako doon sa barong-barong nila. So naawa ko, nagbigay ako ng 10,000 pangbayad sa ano nila. Pero ganun pa man po, dinala naman nila ako sa Dian's Place, dyan sa Dian Bautista, Makati. At gusto daw nila mag-swimming kasama ako at mag-inom. So, parang naging sunod-sunuran lang po ako sa kanila. Nagbayad ako ng hotel, tapos yung may pondo, may himingi pa ng 2,000 na pondo para sa hotel. Hindi ko alam na dapat nakapangalan sa akin dahil ako nagbayad. Kasi pinangalan nila sa kanila. Ang ano pala nila, kaya nila ginawa yun, para pag lumabas kami, makukuha pa nila yung 2,000 na fund na iniwan ko. Okay. So, nung nasa loob na kami ng hotel, may dumating na, may tinawagan na naman sila na lalaki, may kasamang babae. So, sabi ko, sino yan? Dumaan ba yan dun sa lobby? Sabi na, oo, dumaan. Kapatid ko yan yung lalaki, tapos asawa niya yung babae. So, 5 na kami. 5 na kami sa hotel. Mamaya-maya, may tinawagan na naman sila. May dumating na naman na alias Mark, puro tattoo buong katawan. Yung alias Mark na yon, panay ang hingi ng pera sa akin, pambili ng alak. So sabi ko, malalasing kayo kasi hindi naman ako uminom. Nakiusap na naman sa akin yung dalawang babae, kuya, bigyan mo na. Kasi para ano tayo, masaya, maraming inumin, mas masaya. Sabi ko, hindi mabuti din yan. Pero talagang pinilit nila ako, so nagbigay pa rin ako ng pambili. Nung meron na silang sapat na alak, napansin ko, gusto nila akong tinatagayan nila ako ng tinatagayan na pinipilit nila ako, panay naman ang tanggi ko. So, nung panay ang tanggi ko, pinipilit na ako ng Mark. So, sabi ko, kung namimilit ko yung ganyan, hindi na ako sasama sa inyo. Kasi masusuka ako, tsaka allergy ako sa alak. So, pag sabi kong ganun, baba ako. So ganito na lang po, no? Sa palagay niyo ba naging planado yung pong ginawa sa inyo? Opo, habang po kasama ko sila, hindi ko po sure kung sila yung kinukontak ng mga pulis, pero nakikita ko po may ka-video call sila mga lalaki at saka tinitext nung time na yun. Ginagamit pa nga nila yung phone ko, yung dalawang iPhone ko, kasi nagpipicture-picture pa sila. Pag nawawala yung, pag nagko-close yung screen, hinihingi sa akin yung passcode ko. Sabi ko, akin na ako magta-type ng passcode ko for security. Ang sagot lang ng mga babae sa akin, kuya, wala ka bang tiwala sa amin? Sinama na kita sa bahay namin, pinakilala ko na pamilya ko sa'yo. Tapos yung passcode lang, di pa may bigay. So, binigay ko na lang para wala nang diskusyon. So, kay Commissioner Kalinisan po, na-interview na po ba yung dalawang babaeng minimension po ni Sir? Hindi po. Yung pong mga kwento na rinig nyo ngayon, ay kakarinig ko lang din po, gaya ninyo.
So we will also conduct our investigation. We will also share this information to our colleagues in the PNP. Meron pang mga ibang anggulo na kailangan pang silipin dito eh. Bago lang to. Meron pa pala ibang mga kasabwat. So we are investigating, as you have all heard, and we will also coordinate with our colleagues in the Philippine National Police. Thank you po. Thank you. We will now call Miss Alison Ko from ABS-CBN. Good afternoon, Commissioner Alison Ko, ABS-CBN. Sir, base sa mga kwento ng ating complainants, lumalabas na hindi lang isolated case itong nangyari at posible rin na marami pa silang nabiktima. Sir, panawagan lang po sa mga biktima na posibleng takot din na lumapit sa inyo, given na pulis nga itong mga suspect natin. Una sa lahat, naging viral na to ng mga 2-3 araw. So kung meron pang ibang nabiktima itong mga pulis na to, maaari po kayong lumapit dito sa National Police Commission. Punta po kayo dito, huwag po kayong matakot. Ginagawa naman po ng NAPOLCOM ang lahat. Yung pong heavy lifting po sa pagdidisiplina ng pulis, ginagawa ko natin na wala po tayong sinasanto at inahatakutan. Ang kailangan lang din po natin, siyempre, yung kooperasyon ng lahat ng tao. Kumbaga, nation building is everyone's concern. Tumulong po kayo sa amin. At siguro, klaro-klaro na eh. On a normal day, I always say na we will investigate, we will see, we will check. Pero ito, multiple complainants, gumagamit ng baril, may CCTV, ano pa pag-uusapan natin dito? These policemen are up for dismissal. So, bilisan nyo, yung proceedings in our legal affairs service, papaspasan din. Hindi dapat pamarisan itong mga police na ito. Ang mga pulis natin ay maayos, magigiting, pero namamarkahan, nasisira ang reputasyon ng ating kapulisan dahil sa iilan na bugok ng mga klaseng pulis na to. So itong mga magnanakaw na pulis na ito, i-dismiss ng National Police Commission. Last na, sir, clarification lang, ano mga kaso kakaharapin ng ating mga suspects, sir? Grave misconduct, tsaka conduct unbecoming of a police officer, kung saan ang penalties from suspension, demotion, o di kaya dismissal. Pero klaro-klaro na siguro dito, dismissal po ang kahantungan ng mga pulis na ito. Papaspasan po namin ang proseso dito at i-dismiss po natin ang lahat ng mga involved dito sa pagnanakaw na ito. Thank you, sir. Thank you. Next, may we call Mr. Vince Lopez from Manila Standard. Commissioner, magandang tanghali. Dahil may mga na-mention ng mga civilian, can we consider na maaaring nasa sindikato itong mga pulis at yung ibang taong na-mention nga ng ating biktima? Klaro-klaro pong sindikato to. Wala akong tanong. Yung pong sa paggamit ng ibang civilian, kailangan pa kong masusipang imbestigahan yun eh. Pero the mere fact na sama-sama sila, anim sila, nag-ooperate sila sa ibang lugar na walang koordinasyon, hindi naman talaga police operation na ginagawa nila, kundi pagnanakaw sa kapwa-tao nila. Imbis na mag-serve and protect, purwisyo pa sila. Talaga sindikato sila. So, meron ko narinig na involved pa sa ibang kaso yung isang policeman dito. We will validate that information. Pero, kumbaga, lahat po ng kaso ng maaari pang nakakasangkutan itong mga policemen na ito ay ating uungkatin at we will throw the book at them. Ipapakita natin sa lahat ng pulis na hindi dapat ganito ang asal ng mga pulis. Uulitin ko, pagtiwalaan natin ang ating mga kapulisan. Ang mga pulis natin ay pinagkakatiwalaan ko. Yung mga pulis natin ay maayos. Itong mga bugok na gaya na to ang sumisira sa imahe ng ating kapulisan. At ipapakita natin ng klarong-klaro sa taong bayan at sa ating mga kapulisan na kapag ganito ginagawa ninyo, may paglalagyan kayo. Thank you. Next, may we call Miss Kelly Cordero from DZMM. Hi sir. Sir, clarify ko lang po. Ito pong mga insidente na to, sa iisang date lang po ba ito nangyari at pare-pareho po ba sa San Isidro, Makati? Hindi po iisang araw. Iba-iba pong araw. In fact, may nalaman po ko on the way here, kanina lang, meron pang isang biktima na nakausap ko mismo sa telepono. Iba pang araw din yun. So, meron pang isang biktima pa na magpa-file pa ng complaint dito sa NAPOLCOM. Tinamnan naman ng droga yung biktima nun. Yung asawa niya tinamnan ng droga, pinakot sa loob ng bahay, nakakulong ngayon at balak niyang magsampa rin ng reklamo dito sa NAPOLCOM sa Lunes. So marami. Kumbaga, klarong-klaro. Wala nang pag-uusapan dito, papag-uusapan natin dito. Ang kailangan natin ipakita sa taong bayan,
merong hustisya sa Pilipinas. Kailangan ma-regain natin yung tiwala ng taong bayan na umuusad ang hustisya sa Pilipinas. Kaya sinasabi natin ng tapatan, harap-harapan, na yung mga ganitong klaseng maling ugali, yung mga pagnanakaw, yung pagiging abusado ng ilang kapulisan natin, sila isasampulan natin ng malupit. So sir, sa Makati lang po sila nangu-hold up or may sa Manila din po? Puro, Sa Pasay po ako. Taga Pasay ako. Apo. Ma'am, sinabi niyo po kanina na pag hindi ka mag-send ng 50,000 ay ikukulong ka Ikukulong po. po daw Sa anong ako. kaso po, ma'am? Hindi ko po alam sa kanila. Pero inaresto ka na po ba nila nung time na yon? Nakakulong ka na po ba? Hindi pa naman. Hindi po. Nasa labas lang po ako ng barangay. Okay po. Sir, last na lang po. Nakausap niyo na po ba yung 6 na pulis? Aminado na po ba sila sa accusations or may mga depensa pa po sila? hindi ko pa nakakausap. May oras po ng pagpunta nila sa Napolcom. Ang oras po na to ang pagpunta ng mga complainant dito sa Napolcom. Sila po ngayon yata in-inquest kanina umaga. I'm assuming sila nakakulong ngayon. Tama ba? Kung nag-progress yung kasong yun, mas alam nyo pa siguro dahil mas nakatutok kayo makasama natin sa media. Most likely they are now behind bars. So they will be brought here at some future time for due process. Pero like I said, ano pa bang pag-uusapan natin dito? Thank you po. Thank you. Next, we have a question from Ms. Dayan Lear from Radyo Pilipinas. Good afternoon, Commissioner. So clarify lang po, hindi lang po sa Manila nangyari yung, or sa Makati nangyari yung pang-hold up, pero yung mga pulis po ay taga-MPD, tama po? Tama po, mukha pong strike anywhere sila, may Pasay may Makati. Pero apparently itong, saan ba to? Sir, may kinakwento ka kanina Noon mo pa nakikita yung mga to, tama ba? Lagi pa sila pupunta doon. Kaya kilala na namin sila Ang mga tao nga doon, pag dumarating na sila, nagsisigawan, andito na yung mga taga-Navy, takbuhan na kagad yan sa loob. Tago. Kasi takot sila mahahawakan. Kaya kung anong naman ng bulsa nila talaga, totoo yan. Pati cellphone, kinukuha nila at saka hindi binabalik. Pag alis nila, takay-takay nila yung dalan na kukuha nila. Hindi nila sinasauli. Minsan, pupunta sila doon, nakakadala sila ng 4-6 na cellphone. Tira. Gusto nila talaga yun. Pabalik-balik sila sa lugar namin. Kaya sila pabalik-balik doon dahil nung first time na punta doon, nakuha silang tao, kaya tubos daw nila ng 70,000. Kaya namimiyasa sila na pumunta doon. Baka makatamba na naman sila. Yung po isang biktima na bago sa Lunes darating, sa Maynila po siya biniktima. Malate, Manila. So strike anywhere ho talaga yung grupong ito. Kapag po nang hold up sila, lagi po ba silang 6 na pulis lang or mas marami pa po doon or Hindi ko po kaya sagutin ngayon. Minsan 4 lang pupunta doon. Minsan 6. Pero kadalasan 6. Minsan bigla nang susulpot, 4 na tao sila. Dililis yan sa loob. Papasok doon sa compound namin. Kasi ang compound namin, nakabukas lang ang gate. Tapos yan, kung sino mabutan nila doon, sisitahin nila. Kung minsan, dinadala nilang tao, pinupusasan. Tapos, nag-uusap-usap kami na, wala yun, sigurado, papawalan. Totoo nga, maya-maya ang tao na nandito na. Tapos tinatanong namin, anong ginawa sa inyo? Wala. Inaano lang kami, inaanohan ng pera, nagipag-negosasyon. Kung mayroon ng mga kamag-anak na magtutubos. Ganun yung mga nila. Thank you po. Next, we have a question po from Mr. Carlos Chung from Kakampiyon Online. Magandang hapon po, Commissioner. Yung mga nahuli mga pulis natin na imbisigan niya ang background na NBI to CIDG kung may masamang record na gawa nila? Ngayon pa lang po namin ginagawa. Of course, ginawa na ko siguro ng ibang law enforcement agencies ang kanilang trabaho. We will coordinate with them kung naman po ang nakalap na nila. Meron nga po nagsabi sa akin kanina lang on the way here na meron pong isa involved din daw sa kidnapping ba yun? So, yun po narinig ko. Pero, we will validate that information. So, nagsisimula pa lang po kami dito sa paglutang ng ating mga complainant sa kasong ito. Commissioner, pangalawang question. Yung mga nahuli natin po, ipoforward natin sa DOJ.
para makasuhan na. May kaso na po. Galing nga sila sa inquest. Okay. Galing nga ako sila sa inquest. Thank you. Apo. Thank you very much to our media partners. Do you have any follow-up question? All right, hearing none, may we request a statement, a closing statement from our commissioner, sir? Ulitin natin, papasalamat po tayo sa Makati City Police Office. Magbibigay po tayo ng parangal sa ating mga pulis sa Makati City. Asahan po ninyo na nare-recognize po natin ang mabubuting gawa ng pulis. Mabilis po kanilang responde. Pero kaakibat din po dito, yung po mga gawain ng mga abusadong pulis, kami po ay nakatingin. Hindi ko kami papayag na ang mga kapulisan natin ay gumagawa ng kalokohan. Hindi ko tayo papayag na ang kapulisan natin ay may sindikato na nagnanakaw ng ating mga ordinaryong tao. Yeah, we will put a stop to it. At ang pulis po ng pulis ay National Police Commission. Pwede po pumunta ang ordinaryong tao dito. Gaya mo nakikita ko ninyo, pwede po kayong lumapit dito at maging sumbungan ng mga abusadong pulis. Ang huling bilin, wag po kayong matakot sa pulis. Lahat ng pulis natin ay maayos, pero meron nga ako talagang iilan na matitigas ang ulo. Sa mga panahon na matigas ang ulo, alam niyo na kung sino lalapitan ninyo.